Ang vodka ay isang popular na inumin na may matagal ng kasaysayan. Ang pinagmulan nito ay hindi tiyak, ngunit ang ilang mga bansa tulad ng Russia, Poland, at Sweden ay nag-aangkin ng pagkakabuo nito. Ang unang pagbanggit sa vodka ay naitala noong ika-9 na siglo sa Russia. Noong una, ang vodka ay ginagawa mula sa mga prutas, halaman, at kahit mga buto ng ubas. Sa paglipas ng panahon, ang mga pamamaraan ng paggawa ng vodka ay nagbago at naging mas komplikado. Noong ika-14 na siglo, ang vodka ay naging isang opisyal na inumin sa Russia at ginawang bahagi ng mga seremonya at ritual. Noong ika-16 na siglo, ang pamahalaan ng Russia ay nagpatupad ng mga regulasyon sa paggawa at pagbebenta ng vodka na nagdulot ng paglago ng industriya ng vodka sa bansa. Sa Poland, ang vodka ay naging popular noong ika-15 na siglo. Ang mga Polako ay nagkaroon ng malalim na kaalaman sa paggawa ng vodka at nagtayo ng mga distillery upang makapag-produce nito. Ang vodka mula sa Poland ay nagkaroon ng mataas na kalidad at naging tanyag sa buong Europa. Sa Sweden, ang vodka ay naging kilala noong ika-15 na siglo. Ang mga Swede ay gumagawa ng vodka mula sa mga patatas at trigo. Ang kanilang vodka ay kilala sa malumanay na lasa at malinis na kalidad. Sa kasalukuyan, ang vodka ay isang internasyonal na inumin na kinikilala at iniinom sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay ginagamit bilang panghalo sa mga cocktail o minsan ay iniinom ng direkta. Ang mga tatak ng vodka mula sa Russia, Poland, Sweden, at iba pang mga bansa ay patuloy na nagpapakalat ng kanilang mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang vodka ay patuloy na nagkaroon ng pag-unlad at pagbabago sa buong kasaysayan nito. Narito ang ilan pang mahahalagang punto. 1. Pag-unlad ng teknolohiya. Sa paglipas ng panahon, ang mga pamamaraan ng paggawa ng vodka ay nagbago at naging mas moderno. Ang paggamit ng mga modernong kagamitan at teknolohiya tulad ng mga distillation apparatus ay nagdulot ng mas malinis at kahangahangang kalidad ng vodka. 2. Regulasyon at kontrol. Maraming mga bansa ang nagpatupad ng mga regulasyon at kontrol sa produksyon at pagbebenta ng vodka. Ito ay upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga inumin na ito. Ang mga regulasyong ito ay naglalayong mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamimili at maiwasan ang mga produktong hindi ligtas. 3. Internasyonal na pagkalat. Sa kasalukuyan, ang vodka ay isang internasyonal na inumin na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming mga tatak ng vodka mula sa iba't ibang mga bansa ang naglalayong maipakilala ang kanilang mga produkto sa pandaigdigang merkado. Ang internasyonal na pagkalat nito ay nagdulot ng pagkakaroon ng iba't ibang uri at lasa ng vodka. 4. Pagsasama sa mga cocktail. Ang vodka ay isang pangkaraniwang sangkap sa maraming mga cocktail. Ito ay ginagamit bilang panghalo sa iba't ibang mga inumin tulad ng martini, Bloody Mary, Cosmopolitan, at marami pang iba. Ang kakayahan ng vodka na maghalo at magdala ng iba't ibang lasa ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng malawak na paggamit nito sa mundo ng mga inumin.